Okay, meron akong nabasang question. Attorney, ask ko lang po, matagal na kaming hiwalay ng papa ng anak ko. Nakaapelido sa kanya ang bata pero hindi siya nagsusuporta. Papaano po yun? Okay. Pagdating po sa child support, okay, ang pagbibigay po ng financial support sa bata ay hindi lamang iniaatang ng batas sa mga tatay. Ito po ay obligation ng dalawang magulang, ibig sabihin ng nanay at ng tatay. Okay? Ngayon, sasabihin nyo siguro, diba nasa VAUC, nasa RA 9262? Yes, tama po kayo. Nasa RA 9262 na kapag hindi nagbigay ng suporta ang tatay sa kanyang anak, pwede kang magsampa ng criminal case. Pero alam nyo po ba na under RA 9262, dapat yung intensyon ng tatay na hindi magbigay ng suporta sa kanyang anak ay may kinalaman doon sa yung dapat sinasadya niya and para makakos ng psychological violence or economic abuse. Ibig mong sabihin, ang pinarurusahan dito, yung intensyon na hindi talaga makapagbigay ng financial support na nagresulta sa economic abuse. Okay? Yung failure lang, dahil hindi lang siya nagbigay o kaya kulang lang yung kanyang ibinigay na financial support for justified reasons, valid reasons, kagaya ng isang actual case, hindi nakakapagbigay ng tamang amount ng suporta si father sa kanyang anak kasi may ups and downs yung kanyang negosyo. So may panahon na malakas, nakakakolekta siya on time sa kanyang mga kliyente. May panahon din na late or delayed yung kanyang collection. So may panahon na kulang talaga yung ibinibigay niya or hindi talaga siya nakakapagbigay. So ang sabi ng batas, dito kapag walang intensyon, hindi talaga sinasadya ng ama and may reason siya kung bakit hindi siya nakakapagbigay ng financial support sa bata, hindi po ito yung criminal intent na hinahanap ng batas na sapat na batayan para makulong ang ama ng bata on the basis of non-financial support or hindi pagbibigay ng suporta. So dapat coupled with intent, okay? Criminal intent na i-withdraw talaga or i-hold yung suporta para mag-cause ng economic abuse sa kanyang anak. Alam niyo sa isang actual case, ang sabi nga ng korte, ang kahirapan ng isang ama ay hindi sabat na batayan para ipakulong siya. Kasi ang poverty is not a crime. So yung kawalan niya ng means para makapagbigay ng financial support ay hindi isang krimen na pinarurusahan under RA 9262. So kailangan mong patunayan yung criminal intent. Hindi sapat na kulang lang o kaya hindi lang nakakapagbigay on time or walang ibinibigay. Kasi malamang may valid reason kung bakit hindi siya nakapagbibigay ng financial support. At kapag na-establish yun ng ama ng bata, yung mga valid reasons niya, hindi po siya po pwedeng maparusahan ng pagkakulong under RA 9262. Okay? Ganun din po sa sa pagbibigay ng financial support sa wife. Okay? Kasi po, ang obligation to support one another ay nakaatang pareho kay husband and kay wife. Okay? Meron kayong obligation to support one another financially. Hindi lang po si husband ang may obligation. Ngayon, kung si husband hindi nakakapagbigay ng financial support sa kanyang wife, pero meron naman siyang justified reasons, kagaya ng isang actual case na nangyari. Si husband, merong sakit yung kanyang mga magulang, nagkasakit ng cancer sa atay at cancer sa baga. Kaya nag-stop na siyang makapagbigay ng financial support sa kanyang wife. So itong si wife, nagdemanda ngayon under RA 9262. Alam niyo po ba ang sabi ng korte? Justified si husband sa hindi pagbibigay ng financial support sa kanyang asawa.
Kasi una, wala silang anak. Pangalawa, wala silang conjugal home na kailangang i-maintain, kailangan ng maintenance. Kasi si wife, bumalik, nakatira sa kanyang mga magulang. So sabi ng korte, walang basis yung financial support kasi walang conjugal home, walang mga anak na pinapalaki si wife. Okay? Next, meron ding sapat na income si wife at hindi alam nitong si husband na dependent pala financially si wife sa kanya, na kailangan pala ni wife ng financial support niya. So yun po, sabi ng korte, although hindi nire-require ng batas na kailangan mag-send ka mo ng extrajudicial demand letter sa iyong asawa bago ka humingi ng financial support. Hindi po yun requirement. Pero ang sabi ng korte, kailangan at least man lang malaman ng asawang lalaki na financially dependent ka pala sa kanya o nangangailangan ka pala ng financial support mula sa kanya. Ganun po yun. So, hindi po basta po pwedeng magpakulong ng asawang lalaki or ng ama ng anak mo on the basis of hindi pagbibigay or kulang ang ibinibigay ng financial support either sa legal wife or sa mga anak. Kasi po dapat coupled with criminal intent resulting to economic abuse or psychological violence. So, ibig mong sabihin nito, hindi ka na po pwedeng makahingi ng financial support? Pwede pa rin. Pero hindi ka na nga lang makakapag-file ng criminal case laban sa iyong asawa na hindi nagbibigay ng suporta o kulang yung binibigay ng financial support. Pero pwede kang mag-file ng civil case naman to ask for financial support para sa iyong anak o kaya para sa iyo as legal wife. Okay? Ngayon, kung hindi naman kayo kasal, wala namang obligasyon yung lalaki para bigyan ka ng financial support. Yung bata lang. Okay? So, yun. Civil case. File ka ng civil case to ask for financial support. Yun nga lang, hindi mo na siya maipapakulong under RA 9262 dahil sa hindi lang niya pagbibigay o dahil sa kakulangan ng ibinibigay niyang financial support. Kasi again, uulitin natin, yung pagbibigay ng financial support sa bata ay hindi lamang nakaatang sa tatay, kundi nakaatang sa parehong magulang, sa nanay at sa tatay. Okay. Ngayon, yung amount ng child support, nakadepende ngayon yan sa means ng dalawang magulang and sa pangangailangan ng bata. Okay. Ngayon sa mga kababaihan na hihingi ng financial support para sa kanilang mga anak mula sa tatay ng mga bata, kung halimbawa magpa-file kayo ng protection order sa korte, isama po ninyo yung issue regarding financial support para maisama na ng korte sa decision niya pagdating sa i-issue niyang protection order yung amount ng financial support na dapat ibigay ng tatay ng bata sa kanyang anak. Alright? So, yun lamang po. Sana nakatulong tayo sa sender. And kung may mga questions kayo, i-comment nyo lang po at kapag nabasa ko, gagawin po natin ng vlog or sasagutin ko po sa comment section mismo. Ayan. So, pasupport na lang po. Meron tayong IG, Facebook page, and YouTube channel. So, thank you.